namin kay San Mateo. Noong panahon yun, ay nagdala ng mga bata kay Jesus upang hiling ipatong niya sa kanito ang kanyang kamay. At ikanalangin. Ngunit naghiga sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, hayaan niyo lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyo silang hanggangan, sapagkat sa mga katulad nila narahay ang Diyos. Itinatong niya sa kanila kanyang kamay sa kapamanin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. So, magsasakilan sa Jesus, ay po na po at tayo ay magdasal ng mundo. Sa ngalan ng mga anak natin, Espiritu Santo. Kayong Diyos, nandito kami na nakatagpupo sa iyong pangalan. Nawa, kasihan kami ng Espiritu Santo na siya magbibigyan ng liwanag, karunungan, kaalaman, sa pagpapabilis, sa pagpanginawa, at tawagan mo kami ng iyong kabanal banalang bulo, at pagkaloob ang banal na Espiritu Santo. Ano nandito ko ako pagkakababa? Nawagan ko na akong Pilipinas Espiritu para may pahayag ang banal na salita na nakaayon lamang sa iyong kalusugan. Mahal na yung dirihen sa manon ko kami, kapistahan mo kahapon. Yung pag-aakot mo sa langit, walang bayad kasalanan. At tawa sa kami ito, mahal na yung dirihen, samahan mo kami at karapin mo kami ipanalangin sa anak mo, Jesus na aming Panginoon Kristo. O abadi mo kayo na puno ka ng grasya, ang kayong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng anak mong Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kami mamamatay. Wala ka sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa una, Wala ka sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. kapara na sa una, Katwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. kapara na sa una, Sa bagay ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So habang isinipis yung yung ating PowerPoint, actually may ibang tatlo, pero kapasadaan lang natin yung pag-aakyat ng mahal na ina sa langit. Kung titignan ko natin ba sa sikat, minsan nakakalitan natin ang mahal na ina. Maraming nanay dito. Kaya naisip ko na talangay sandali, ang ating mahal na ina yung pag-aakyat sa langit ng Inang Maria. No? Bakit inakyat ang ating mahal na inang Birhen sa langit? Minsan, hindi natin nasasagot dahil minsan yung kaalaman ko natin sa mahal na ina, parang ini-ignore natin. Walang Jesus, wala ang ating mahal na ina. Amen? Kaya na napakapalad tayo dahil may inang Birhen na nagkatawang tao at siya yung nagdala sa sinapupunan na si Jesus para siya ay maging Diyos. Amen? Blessed are those amongst women and blessed is the thy Lord Jesus. So, yung banal, kung saan siya, yung sinilig, ano kung baga sa nabuntis ang ating mahal na ina, at ang ating mahal na Birhen ay walang bahid kasalanan. Kaya nga, ang ating mahal na ina, ang ating mahal na Birhen, kung bakit yung hindi siya inakyat, no? Pag-aakyat, katawan at kaluluwa. Ang ating mahal na Birhen ay
umakyat sa langit. Pag-akyat sa langit. Bakit umakyat sa langit? Pag-akyat sa langit kasi walang bahid kasalanan. Wala siyang kasalanan. Kasi siya yung ilang Jesus. Kung ang ating Panginoon ay umakyat sa langit dahil siya naman ay Diyos, tayo siya ang Diyos dahil wala rin kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mapalad tayo dahil tayo yung mga anak ng Diyos. Amen? Kaya ano yung ating dapat gawin para tayo rin ay mapasama sa kaharian ng Diyos. Unang-una, tayo ay umiwas ng ating mga kasalanan. Umiwas ng mga kasalanan. At ito lang, very brief lang, bantayan natin ang ating mga senses. Ano yung senses natin? Yung ating mga senses, yung sense of the eye, yung ano yung ating titignan. Kaya titignan natin parati ang kabutihan. Pangalawa, na ating babantayan ng senses natin yung pagdilig. Kasi sa bawat napapakinggan natin, minsan ito yung pagkakataon na tayo ay bumuhos na sa ating kapwa kung ano yung narinig natin. Bantayan din natin ang ating mga bibig. Kasi bawat binibigkas natin, kung ito ay nakakasakit, hindi na muling maibabalik. Kaya bantayan mo ang iyong bibig. Kagaya na ating mahal na ng Birhen, walang bahid kasalanan, iwas kasalanan. Bakit gusto sa ating naiwas pagkakasakit sa ating mga bibig? Kasi minsan hindi natin nakukontrol, hindi natin napipigil ang ating mga sarili. Bawat bibig kasi mo, example na lang drugs and seekers, sa mga nanay na nandito ay kasi nanay naman tayo dahil mahal na Birhen. Bawat bibig kasi mo, minsan dumadating pagkakataon na yung anak mo, yung anak natin, hindi lang nakapagbukas ng pinggan, hindi lang nakapagpigpit ng higaan, ang dami-dami nang sinasabi, bakit yung dangal ba na yung anak ay sa pagbukas ng plato, pwede mo naman kausapin ang mind paggalang. Kahit naman anak, igalang din natin yan kasi yung kanilang nararamdaman. Mga anak, with sincerity, kausapin mo mga anak kasi ang mga anak nakikinig yan sa mabuting pananalita. Hindi sigaw! Hindi sigaw. Kasi pag sinigawan mo yan. Kaya sigaw nga pag sinigawan mo yung anak mo, subconscious yan, mapityo na ng buwan kasi babakunin yan ng pagtulog na may sama ng kaluban. Ganun sa mga anak natin. Kaya pala yung mga nanay lang. Sa mga anak din natin. Higilin natin ang ating mga sarili. Kung meron tayong itinapabili na hindi nabili ng iyong mga magulang, hindi nasunod ang iyong mga gustuhan, huwag kayong sisigaw sa iyong mga magulang. Kasi yung ating mga magulang sa atin na nisito kanina, halos wala siya pamasahe, pupunta na lang siya. Ang tanging dasal niya, no? Ang tanging dasal niya, Lord, ikaw lang bahala. Mga anak, kung meron pagkakataon na yung nagbibigay yung pinanais, huwag kayong tatabo. Huwag kayong magtatampo. Kasi yung mga nanay niyo, sakripisyo ang kanilang daladalay. Kagaya ng ating mahal na ng Birhen, sakripisyo. Ang ating mahal na ng Birhen, sakripisyo para siya'y mag-ina ng Diyos. Kasi yung ating mga nanay, kung titignan po natin, mga nanay na nandito ngayon, kahit pagkain natin sa pagkainan, problema nila. Ano yung ipapabawal ko sa anak ko, yung pamasay, lahat yan. Tapos ikaw naman, kung makapagsalita ka, wagas. Kung makapagtanto ka, wagas. Amen? Ay mga anak na nandito ngayon, let us control ourselves. Pigilin mo yung sarili. Kasi bawat pagsakit ng ating mga damdam ng ating mga magulang, lalo sa ating mga nanay, unti-unti ko silang pinapatay. Unti-unti. Ikaw gusto mo ba mga anak na, pwede pa sabi mo sa mga anak na nandito, gusto mo ba mamamatay ang iyong
nanay. We are sacrificing a lot. Nagsasakripisyo sila. Yung bakon mo, kakainin mo, tapos pag na sobrang reklamo ka, pagdating ng hapon, ano ulan natin? Yan na naman, puro ka reklamo. Hindi mo ba alam yung nanay mo nandun sa yung kusina na ayaw niya naman na walang may pakain, dumudukha. Nandun yung sakit na karamdaman na nawa, magustuhan man lang ng aking anak, yung aking minuto. You must appreciate, bigyan mo ng kapapahalata kung ano yung meron ka sa iyong lansa. Amen? Okay. Yan, okay. At bilang pag-akyat ng ating batay na anong gawa niya ang kabutihan, mawala ka ng kabutihan. Kabutihan. Kasi minsan nakakaranas tayo na minsan walang-wala, kung kailan pa walang-wala, hinahamak natin kasi wala tayong mauutot, wala tayong maaasahan sa mga walang-walang mga tao, yung mga may sakit, yung mga kumubi, yung walang ay tulong, kasi nakakaranas din tayo tayo, pag wala kang ay tulong, pag ikaw, pag kadali lang ng pera, marami kang kaibigan, pero pag wala ka, walang papansin sa'yo. Walang papansin sa'yo. Di ba namin na, hindi ka pautahin, 50 pesos na pamasahin, hindi ka wala din, wala tayo na. Alam sobrang hirap, pero mayaman ang Diyos. Amen? Kaya nga, example lang kung sa speaker sa mga minsan, ay palagi kong back dyan, ay mga close ako dyan, minsan at mga bigat, ay mga gusto ako dyan, mga sa speaker, pag umuwi ako, kasi pag umuwi ako, pag may bigyan na suman, kasi naladaan ko yung bigyan ko yan. Bakit? Kinakausap ka kahit nakabinggan ako. Ito yung itsura ko na ito, nakaputi-puti, tapos kakusapin yung tulubin, tapos kakusapin mo siya, nabibigyan. Hindi ko siya iniiwanan na hanggang nakatapos na kinakausap ko yan. At sinasabi ng mga pulubi, walang-wala. Sabi, saan ko kayo galing? Kasi yung mga tao dito, titignan lang kami, minsan na, parang nabibili sa akin, pero hindi kayo nalalitan, hindi rin pinakakain ko para pinakausap pa. Magsilbing isus tayo sa ating ka. Naranasan niyo may mga mag-aakyat sa jeep, tapos tuklasan yung sapatos, tapos lalagay ng ampaw sa ating mga hita. Tapos ito naman, sinasabi natin, brothers and sisters, na, ano nangyayari? Hindi ka nagbigay, nirapan mo pa. Sino nirapan mo? Pag hindi ka nagbigay dyan, ang nirapan mo ay si Jesus. Pag ikaw nasinuhanin sa walang-wala ako, na sinabi walang-wala ka, at ang kinakastan mo ng tulong ay ang ating Panginoon. Pag nagsinuhanin ka, sino ang gawan mo na kasinungalingan? Sabi nga, brothers and sisters, kung ano yung ginawa mo sa kalititan, anak ng Diyos ay ginawa mo na sa Kanya. Kung inistab mo siya, hirapan mo siya, hindi mo binigyan, hindi matulungan. Brothers and sisters, sino ang binitulong? Kasi sa mga dukod mo makikita si Jesus sa buhay mo. Amen! Amen! Now, kaya nga, hindi naman ito ulit. Parang wala naman, hindi siya. Anyway. Ayan. Mga kapatid, hindi ba nakikita? Ay, atas ko lang to. Ikaw at ang aking anak, ako ang iyong ama. Brothers and sisters, tayo ay anak ng Diyos. Tama? Kung ikaw ay anak ng Diyos, wala kang dapat ikabahala
hindi ka pinapabayaan. Amen. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi tingnan natin kaano-kalo ka sa oras ng iyong pangangailangan. Amen. Kaano-kalo ka kung saan tayo nanalapit sa Kanya at diringgin niya ang ating mga hilaing at dasal. Kumikilos ang Diyos sa pamamaraan na hindi natin alam. Lumapit ka lang sa Kanya, tawagan mo na siya. Jeremiah 30 verse 3, tawagan mo lang ako at aking tutugunin ang iyong hinaing. Magpakatotoo ka kung dahil ka lang, Lord, wala akong mamasay, wala akong magkain. At tsak na tsak, bibigyan ka ng Diyos sa iyong pangangailangan. Kasi marami na akong karanasan. Minsan nga, ang sabi ko, Lord, tanirang ka sumakay kasi gabi na, bigla na lang nahihinto na kotse dyan. O bro, saan ka pupunta? Pauwi na ako, ito din ang way ko. Nangyari na sa akin dito nung pagdating pa, nung nagbigay ko ng panayang dito, no? Nakakabak ako lang sa Lord, parang wala nang sasakyan. Tapos bigla na may kotse na ganyan. Sabi mo sa nakala ko, ano eh, nakala ko kayong, nahuhulog na. Bro, halika na, sumakay ka na. Imagine, sa pagdasal mo lang na kahit na 1 minute, wala pang 1 minute, answered prayer ka na. Hello? Kaya mo, ang Diyos, parang naranasan na kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay inaalo. Amen. Ibabahal ko lang yung nangyari sa akin sa Anita. Sa Diyos ko siguro lang bigla. Nagbigay ko ng panayam. Nakagagay nito, sobrang hirap ko, dala-dala nila kanilang mga bahay. Kanilang mga bahay, mga karton. Pag matapos sa prayer meeting, uwi na tayo! Sabi ko, pag nalunod ko sila kasi wala naman sila kukitan. Dala-dala na yung mga nakikita mo, sobrang pagbago-bago ka lang ng mga speaker doon. Pagpasok mo ka lang sa simbahan, iba yung mga amoy. Malisan-lisan. Para masusuka ka. Iba yung mga hindi naliligo. May mga prostitute. May mga kulube. So, Lord, sabi ko parang nung una-una talagang masuka-suka ko. Kasi parang hindi ako makaya. Lord, baguhin mo naman yung aking kakamoy. Tapos nung nagtatalala 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes pa, mabango na. Masanay na kaagad. Kasi sabi ko, Lord, huwag mo naman yung aking kakamoy. Ay, nawa, ito yung hindi maging isa din ang aking pagkakasal. Baka mas-pasuka ako, wala ako mas-pasuka ako doon. Pero ano nangyari? Pagkatapos ng prayer niya, na pagkain kasi nadala-dalaan yung pagkain din. Nadala-dalaan yung pagkain, no? Nung binigyan namin yung pagkain, nadalawang mga kaibigan. Sabi niya, eto, simento talaga, simento. Tapos ito yung kaya ako yung wala akong kaibigan ng tulog, tapos nandun na namin sa malayo. Kasi ito yung sabi ko, friend! Sabi ko, sino? Huwag mo nang kainin yung ibinagay sa'yo. Ang kain na lang natin, yung ibinagay sa akin para wala na tayo kukulimain bukas. Mga anak na nandito ngayon. Kung titignan natin, yung iba wala nang makain. Kayo sobra-sobra kayo sa kinakain. Yung pulubi sa kaibigan. Yung pagkain mo. Huwag mo munang kainin kasi ang kakainin na lang natin yung ibinigay sa akin para bukas may kakainin na tayo, hindi natin pukublimahan ang ating pagkain. Ako naman naawa. Sabi ko, Lord, nagkaya naman ako dito. Sabi ko, nagkaya tayo, hindi mas kuwala ko. Bumili ko ng mga maraming pagkain, hindi ko nalaman na wala na pala akong pera pa ko. Sabi ko, hindi ka kamatawin, Lord. Sabi ko, nagbibiro ka ba? Nagbibiro ka ba? Sabi ko, pati yung alam naman nasa ako, Sir Peli, pwede makain mo ng pamasahe, alam mo, iyan-iyan naman ako na mamili ng pamasahe. Alam mo, ginawa ko, ito dahil sa pamamag-invest na simula nila sa ating mahal na ilan, lumuhod ako sa simbahan. Lord, nagpigiro ka ba? Pag-uwi ko wala akong pamasahe.
Paano na? Galing pa rin ako. Then somebody tapped at my shoulder. Somebody tapped at my shoulder. Nung tinabi ko, Brother Flor! Sunod ko pa na tanong, Flor, sabi ka sa akin, oh, bakit ka na dito? Talaga naman, yun pala, yung kaklase ko during high school, na matakas sa Germany, napadaan siya sa simbahan ngayon, at kasi malapit siya sa hotel, na kanya tinutuluyan, nakita kami! Nakita kami! Sabi na lang, oh, saan ka pupunta? Uwi na ako, hindi ko na sinasabi na wala akong namasahe! Siyempre, yung yan, sabi na lang kaya yung kaklase ko during high school, for more than 50 years, halika, kain mo na tayo! Kain daw mo na kami. Alam mo, sarap ko dinala sa El Presidente, malapit lang doon. Nagbigay kami ng pagkain, lugaw, tsaka kung ano yung lugaw, tsaka yung may ulam kami doon sa kanin, nagbigay kami. Tapos itong sinabi ko na wala akong pamasahe, may kahapon tumubo, halika, halika, kain mo na tayo. Bakit kinain na namin 5 star? Kakilakain lang, El Presidente, sabi ko, El Presidente. Tapos di kumain ko lang yun. Sabi ko, sabi siyempre, sabi ko yung mga pusap kasi yung kaklase ko na yun, modesty aside, kumukupi lang sa akin dati. Ako yung nagpakita sa kaklase namin. Siyempre sabi ko, alam mo, nung ako kaya, nakabasa ako dahil sa'yo kasi tinutulong ko yung mga sabi ko, talaga namin eh. Sabi ko, alaala ko. Sabi, sige, kumain ka pa katapos doon. Saan ka ba sa madalawin ko nung sinasabi mo lang, pera. Halika! May direct akong kotse, ihakit na kita! Ba, ihakit pa ako. Nagigyasin naman ako. Kasi di ba, yakap-yakap ako ni Jesus. Diyan, tapos nang kinakain ako, no, so mga 30 years na mula yun, kasi parang ko talaga yung pag-video, pag-mabata sa oras na pang-kailangan eh. Di, pagbaba ko sa bahay, alam ko yung kanya, di mo yung lahat. Oh, ang tagal na natin nakikita. Gusto kang bigyan, binigyan ako ng $500 during that time. Imagine, kaya ako kapatid ba, sabi ko sa kapatid mo, kapatid, huwag kang magkalala sa pangangayaan mo. Kapag si Jesus sa mga taong naglilingkod. Amen! Amen! Sa mga lakad, nandito ngayon. Para umunat ang iyong mga buhay, ibalang natin ang ating mga magulang. Kasi bawat pasakit na binibigay mo sa kanila pag pinoproblema mo yan, napakahirap mawala ng isang nanay, isang tatay. Kasi doon mo ma-realize yung halaga na nag-aalaga sa iyo. Huwag mo nang hintayin na dumating yung pagkakataon na nasa doon na ng kabaon ng nanay niya. Lord, kung kabang ako, makaalat na ako. Gusto mo ba kumakain mo na yung nanay mo bago kumakaran? Hello? O pwede pa sabi mo sa katayo mga kabataan, ikaw ba yun? Ikaw ba yun? O sabi mo, magbago ka na. Kaya mga bata ay mahal ni Jesus. Amen. Mga bata, mahal ni Jesus. Mahal na mahal tayo mga bata. Kasi tinawag yung mga bata kasi nung unang panahon ang mga bata ay mga walang pakilalang useless. Hindi sila kasama sa lipunan. Pero nung sinabi, yung mga alagad, sabi ni Jesus, ilapit ko sa akin ang mga bata. Mahal ko ang mga bata. Kasi ang mga bata, sila yung kinabukasan ng bayan. Kaya nga kahit nagbilikot yan, minsan nga yung mga bata na yan, sabi ko sila kayo na yung mga nagbuluko sila kayo matagumpay. Amen. Kasi yung mga bata na yan, natatanda din yan. Pero kung bigyan ng regulation sa public school, sobra naman mga pa-public school sa salita eh. So, di may nakatatuto, tapos namumura. Namumura na isang estudyante, isang estudyante, tapos nabili ko na gano'n. Sabi ko sana, Lord, makaya ko ito. Tulungan mo ako. Talagang
dinuduro-duro ako sa tatay-takin. Kung pakita-kita, parang gusto kong malukat eh. Pero anong ginawa ko doon? Kung ano ang anak para ay ayos ko ba? Kaya ko sa ko, awit sisirit, anak. Anak, sabi ko gano'n, kung may problema sa mga magulang mo, ito yung iisipin mo na ikaw ang gagawa ng magandang bukas. Ikaw ang gagawa ng buhay mo. Kahit na ako, maganda sinasabi ko dito, kung hindi ka kilos, walang mangyayari sa'yo. Ha? Baka loyan yun, ha? After 5 years, may nagsimba sa San Felipe. Sinabi ka, Kuya! Sabi isa, Kuya! Ang tagal na kinakilala! Kasi nakakadal mo sinabi mo na kung hindi ang pagbabago, hindi maganda ka ang kinabukasan. Alam niyo, brothers and sisters, yung sa bahay ng estudyante na yun, naging Makati Police. Naging Makati Police. Gusto ka pasalamin na mga anak na sa araw natin sa simbahan kasi gusto niya akong makita kasi nagtanda sa isipan niya na walang mangyayari sa kanya kung hindi siya gagawa at kikilos para makanda ang kanyang buhay. Amen? Sa mga anak na nandito, anak na nandito, tama-tama sa inyo dito, ang mga bata ay anak ng Diyos. Amen? Kung hindi ka magbabago, wala kang magandang kinabukasan. Huwag kang magpamadaling dinata. Huwag kang magmamadaling dalaga. Yung mga iba nagmamadaling dinata. Bakit? Gusto manligaw, mga asawa na agad-agad. Tapos ang mga anak, ang kanilang mga anak, nanay. Hindi mo naman pwede itaap ng anak. Amen? Hello? Mga bata ay dito sa sunatan. Kinalulutan ni Jesus ang mga bata, tama? Tuladan natin ang mga pastor ng mga bata kapag nag-away, ay maya-maya ay bati na ulit at muling maglalaro. Naway ganoon din tayo. Akala mga bata lang siyempre ganoon din tayo. Mga nanay sa tanan, mga nakakaedad na. Ngayon pa ba, ganawa ka ng mali-mali? Hindi sila nagtatanim ng sama ng loob. Mga bata, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Mga bata, nagtatanim ka ng sama ng loob. Hindi. Sure ka, sure. Hindi. Mabilis silang magpatawad at kakalimutan na ang nagawang kasalanan ng kalaro. Ang dahil ng patawad, o sige, wala ka ng away. Wala nga. Kinakalimutan na nagawang kasalanan ng kalaro. Amen. Ganun din tayo gawa sa mga nagkakaedad na, kung kailan pa nagkakaedad na, 1 taon, 3 taon, nandun pa rin, nag-attend ng Amazing Grace Charismatic Community, nandun sa kanilang gitid, hindi pa rin sila magpapatawad. Hindi mo, nagpupuli ako sa Diyos, itinalas mo yung mga kamay, hanggang ngayon may dala-dala ako at sa iyong puso, kaya hindi napakinggan yung dasal ng aking Panginoon. Hanggang meron ng tagay-tagay na makakasala sa iyong puso, Lord, bakit hindi ka bakit ang panalangin? Patawarin mo muna yung mga tao na nagawa ng pagkakasala sa iyo, at tsak-tsak, dadalo sa iyo ng maraming grasya at pagpapala. Amen. Hello. Ayan. Kaya nga, ang katangian ng isang mabuting bata, magpapakumbaba at masunurin. Mga bata, masunurin ba kayo? Masunurin ba tayo? Masunurin ba tayo sa utos ng ating mga magulang? Hindi ka naman mamamatay na sumunod. Sumunod ka muna. Hanggang nasa loob ka na yung tahanan, sumunod ka. Kung sila pa rin ang
Amen. Sa pagkakaroon ng mababang loob tayo, sigurado na lahat ng kapangyarihan at influence ay kaya natin abutin sapagkat may mga kailangan tayo. Subalit, mas dapat natin pahalagahan ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Yan. Meron tayo mga karanasan, divine experience. Kung ano yung naranasan natin, doon nangusap at nagsasalita nangusap ang kaya minsan tayo ay hindi. Minsan hindi natin napapakinggan. If you hear His voice, harden at your heart. Kung napakinggan mo ang kanyang tinig, huwag matigas ang ating mga puso. Dahil sa ating mga karanasan, diyan nagsasalita ang Diyos. Sa bawat mga nakaraan, una-una sa pagsilang ng anak. Nung sinilang ang anak, tuwa-tuwa ka. Kasi nagbunga ng pagmamahalan bilang mag-asawa. Kaya divine experience eh. Maraming mga mag-asawa na nakakaroon ng anak. Kaya yung mga anak ay biyaya. Bigyan natin ng pagpapahalaga ang ating mga anak para din natin na may kabutihan asal. Kung ano yung ginagawa mo sa iyong mga anak, bawal din na sa iyo. Kaya nga yung ating mga anak, no? Sa mga nanay na nandito ngayon, pakinig kayo mga anak, sa mga nanay na nandito ngayon, kaya nilang alagaan ang 10 anak na sabay-sabay. 5 anak na sabay-sabay. Pero mga anak, tanong, pag may mga anak na sasabihin sa kanilang mga magulang, nay, tay, ma, pa, huwag kayong mag-aalala kasi pagdating na kayo ay tatanda, ako ang mag-aalala sa inyo. Ito yung pinakamagandang regalo na pwede niyong bagutin sa inyong mga magulang. Kasi karamihan ngayon, wala nang panahon para alagaan yung kanilang mga magulang na may sakit at karamdaman pasa-pasa na lang. Pero kung narinig natin sa mga nanay ng mga magulang na huwag kayo magkalala. Kahit ano yung mangyari, aalagaan namin at ang gandang regalo na mapapakita natin sa isang anak. Amen. Hello? Yung pagsilang ng anak, yan ay isang misteryo. Sinasabi na subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. Pwede ba sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos? Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay naisilang sa mundong ito ay kalooban ng Diyos. Mga anak, huwag nating bibigyan ng sama ng loob ng ating mga magulang, lalo sa mga nanay, kasi kung pwede nga lang, yung nasa loob sila na sinapupunan, kung alam nila na ikaw ay pasaway, dito na ikaw ay lumaki, hindi kang itilig sa loob ng kanilang sinapupunan. Magpasalamat ka at binuhay ka pa ng iyong nanay. Nag-amin ka. Kasi ang mga nanay sa tahanan, habang kayo ay pinagbubuntis, sinasabi nila na nasa hukay yung kanilang isang paa. Ang naloob mga anak. Minsan nakakain pa akong nabumura yung nanay, tumitigil ako at hindi ko kakilala. Tumitigil ako, hindi nawas ko. Sabi ko nga, ikaw ba nanay mo? Gusto ba mamatay kong nanay mo? Tumitigil! Yung minumura, pumunta ko sa Shumart, dito sa SM Lego Mall, may bata na talaga mukhang mahirap. Tapos yung nanay niya napapabili ng sapatos, yung kanyang anak na lalaki, napapabili ng anak. Ang sabi ng sapatos, sabi, "Ma'am, pakibili ko pa ng sapatos, mukhang wala na yung nanay." Tapos pinura niya yung kanyang
Puro yung kaya pa, hindi nakakalakad. Sabi ko sa bata, ano gusto mo? Sapatos o walang paa? Minumura mo yung nanay ko eh, di ba? Ano gusto mo sapatos o walang paa? Tumigil yung bata. Anong gusto mo anak? Anong gusto nyo? Sapatos o walang paa? Kasi minsan, may mga kadalasan tayo na gusto tayong bilhin. Galit na galit tayo sa ating mga magulang. Tanong, anong gusto mo walang paa o ay sapatos? Sumigil yung bata sa pinigilan ko talaga. Dahil minumura yung kanyang nanay. Kasi may mga nanay na wala-wala na talaga. Amen. Experience of death. Ito yung stereo na hindi mo hawak ang buhay mo. Divine experience. Kaya nga, pwede ba sabihin sa kanyang kapatid? Magpakabuti ka na. Hindi pa lang, baka makaya kunin ka na. Divine experience. Tama? Hindi natin hawak ang buhay natin. Kayo nakatawa ka, bukas tutulungan ka. Lord, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Tapos ngayon mo lang nasabi ng ating mga magulang mo, nasa loob sila ng kabako, ba't hindi sinabi nakakarinig pa? Amen. Experience of death. Kung kailan pa namatay, kasi yung mga pagkakat sa community, kung kailan namatay, ay, sobrang bait yan. Bakit hindi mo sinabi ng nakakarinig pa? Nung namatay, sabi, ay, sobrang bait yan. Tumutulong sa akin. Hindi ko yung aking inspirasyon. Bakit hindi mo sinabi? Tapos nung namatay, sabi mo sa akin. Tapos nung namatay na, bait-bait na, pero ang buhay, hindi mo lang kinapansin. Habang buhay pa, yung ating mga masasabat, lahat na ang gusto ko sabihin mo na habang sila nakakali. Sa mga anak na nandito ngayon, alam mga magulang na, habang kung natatrabaho na kayo may pera, ay ibigin ng masasarap na pagkain ng mga magulang. Huwag natin hintayin kaya matimaman sa buhay. Huwag natin hintayin na nasa ospital na sa baligang karamdaman. Tapos ibigin ng masasarap na pagkain. O mas manas, bata. Tapos may sakit din na nakakain. Kumain ka, hindi na nakakain eh. Bakit hindi mo ibigin na may gana pa sila? Tapos kung kailangan dami lang yung dextro sa kanilang katawan, bibili ka na maraming pagkain. Sabi mo sa kanilang, kapatid, alam mo ba yun? Experience of death. Kaya sabi ko, kaya nga, dumaan ka na sa madilim. Nalilis na kamatay, wala akong katatakutan. Pagkat ikay aking kaagapan. Ang tungkol mo, pamalo aking gabay sa kanan. Even though I walk through the valley, the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. You run and your staff will comfort me. English yun ha? Kasi nga, nag-English ako kasi mukhang may mga genius dito eh. Baka hindi na sila nagtagalog. Kaya sa Tagalog dyan ng English. I-level up natin ang kaunti. Experience of beauty. O, yung kagandahan. Kung ang kagandahan, it's not only physical, yung kagandahan asal. Gawin mo na yung kagandahan ng pagtulong, kagandahan ng pagdanay. Isa sinasabi ng beauty, kahit nakakain ng mission dito, kapag sama-sama ng ugali mo, excuse me, pangit ka! Diba? Kahit na sobrang pangit mo yan, na talagang bulbul yung mukha mo. Si Mother Teresa, she's not that beautiful, but inside of her, she's so beautiful. Nakita ko sa personal during my youth days. Para ko yung nakita, hindi naman siya napakaganda. Yung kurtangan na gano'n eh. Tapos bulbul ang mukha. Pero nakita ko ang kagandaan. During the Manila Cathedral, nagkaroon kami ng recollection sa Manila Cathedral sa yung guest. Lahat ng mga pare, nandun, mga bisya, mga pare na nandun. Sabi na, kaya hindi na ba
ating tinatandaan eh. It's not the beauty physically, it's not the beauty outside, but beauty inside of your heart. Yung kagandahan loob, yung kaloob-looban mo, kasi nakikita ang kagandahan ng mga magandang asa. Nung narinig ko nga, nung tinawag Lord, sa brothers and sisters, our guest is the Cardinal of Vatican. Our guest is Lord of the Heavens Speaker around the world. Palakpakan. Kung si Madre Teresa tinawag lang ang kanyang pangalan dahil siya dati yung living saint, buhay na katotoo, buhay na santo. Nung tinawag yung pangalan, alam mo, yung dati siksika pa sa kanyang kapato, tinawag yung kanyang pangalan. Parang nagsalita ang Diyos tahimik na tahimik kami. Tinawag pa lang yung pangalan niya, may umiiyak at lumulog. Tinawag yung pangalan, kung ikaw kayo tawagin pangalan, asin ko yan! Di ba? Eh kung banal yung nakikita mo, alam mo tinawag kayo ng pangalan sa Sipre, si Madre Teresa? Habang nagdalaga siya, parang si Jesus, parang ang Diyos ang nakikita namin sa kanya. Sobrang dati daming tao sa kanya, nakakapit at seksila, pero tinawag siya dahan-dahan. Alam mo yung mga may sakit, nakikita ko talagang lumalakas eh. Kahit madaanan ka lang, nakikita talagang parang si Jesus ang gumaan sa'yo. Tapos nung masalita siya sa lecture, alam mo, sinabi niya lang naman, ito parating natatandaan ang sinabi niya, kaso lang sa yung kanyang sinabi, Love Jesus! Love Jesus. Kung ikaw magsalita ka ng Love Jesus, Love Jesus! Always Jesus! Sinabi niya ng gano'n, umiiyak yung mga Cardinal, pati ako hindi ko matigilan yung aking maluwa kasi ang nakikita mo nagsalita sa pamamagitan ni Madre Teresa ay si Jesus. Eh, kaya bawat salita na binibigkas, bawat salita na ating binibigkas mga brothers and sisters, gawin natin itong may kagandahan, buong asal. At ang talitan mo natin, kakagabagatan mo dyan, kung ang lumalabas sa tubig. Walang matalino, walang maganda. Ang maganda na talino ang lahat ng nasaya ay ang Diyos lamang. Kasi meron tayo, itinahiramdam ng ating Kalisos kung ano meron tayo. Gamitin niya sa wasto at dadagdagan pa ng ating Kalisos kung ating kaalaman. Amen! Experience of glory. Kaya kasi tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Isus po magtuon natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin pinili ng Diyos para sa ating una tamahan. Kabutihan, kabutihan, kabutihan. Kasi lahat ng kabutihan na ginagawa mo, nakikita ng Diyos. Ikaw ay magsilbi sa amin. Ikaw ay magsilbi sa totoo. Bawat salita, bawat kilos ay ginagawa, ialay mo sa ating Kristo na may kabanalan. Amen? Kaya na, minsan, nakakalimutan natin ang mahal. Okay? Yung language of love. Let me check, no? Kasi dapat quarter to 9 o kaya 20 to 9 tapos na ako. Yung language of love, no? At yung sa kawisan, yung mga tao, gusto rin pala nila na i-friends yung gift regalo. Yung maka-appreciate nila, mga appreciate. Even simple gift, yung mga iba kasi nila na pinakakita mga hindi na nakakasimple gift. Amen? Like yung nagdali sa akin, kung binigyan tayo, huwag mong i-refuse. Yung mga nagbibigay, nasasaktan din yan kung ayaw ng natin. Lahat na mapinuputan mo, brothers and sisters, kahit busog na busog ako, pag sinalok ko ng pagkain, kakain ako. Bakit? Respeto sa mga nagbibigay yan.
Amen? Minsan kasi may mga ano pa eh, ay, gusto niya ako. Hindi ko ba alam na yung mga elders na nandito kayo, inalis ko nila, sabi niya na, ano ba ito kakain natin sa prayer meeting, kaya nalugaw lang yan, o sa lugar, kaya pansit yan. Pinoproblema din nila yan para kayo ay mapakain sa abot ng kanilang kakayanan. Amen? Kaya God is you. Hindi ba naman acts of service? Ayan, nakikita ko yung si Bro, ano na oras siya dito, yung service niya, parang may pagdama, may pakita yung pagmamahal niya, yung ginagawa, inaalas niya lahat ng mga kutuan, ano sinasalang sa niya, kakantay-kantay, kung magbilo mo, bilo natin, yung inaayos niya lahat ng mga gamit natin dito, nasa dulo ang kadro eh. Imagine, tanda ng pagpigil pagmamahal, yung kanyang ginagawa ay act of service. Act of service. Iba naman, word affirmation, ano yung sabihin? Kung ano gusto yung sabihin ng maganda sa mga na. Ito, bakit nawawala yung mga iba sa community pag matagal na matagal? Ito, iwasan natin na nawa yung ating sinasabi ay maganda naman. Minsan, matagal na, mathematic yung nabigay sa community ng ating mga members. Nakita mo? Bakit ang nakakaroon na ngayon? Aray na. Bakit ang payat-payat ko na? Ano bang nangyari sa'yo? Hindi na makapunta nito. Bakit maramdaman na nila na they are welcome? Huwag mo lang sasabihin na, bakit ang parang pinibakay sa'yo yung damit mo? Words of affirmation, yung sasabihin pa na tinatinaran mo, iwas kasalanan sa ating pagsasalita. Yung maganda, mas maganda. Pero sister, alam mo, matikang nakita pero miss na miss ka namin sa community. Ba't hindi mo masakit na isa? Pagkatala mo din nakakatay ang nangyari sa'yo! Hello? Bawa, kaya ang aking sinasabi, dahil nasa mga elders ng speaker, that as still did, ay parang natin sila ay welcome na welcome, kahit hindi sila nag-a-attend kasi mararamdaman nila na sila ay kasama sa community ng Pilana. Amen? Makalako ko dyan, kaya sige sa susunod na kasalit mo kapag dumating, malayo pa lang, welcome na sila. At kung ano yan, kasi kami mo sila, mararamdaman nila, i-upgrade. Welcome! Nandun, may mga work of dyan. Sabi ko, palakakas natin! Work of dyan. Ano ba yung tanda ng pagiging pagmamahal yung presence? Yung presence kasi ito, napaka-importante yung presensya na nakita kayo. O sige, assignment. Pwede ba tingnan mo yung katabi mo? Tandaan mo yung mukha niyan. Tandaan mo yung mukha niyan. Sabi mo, sister, brother, sabi mo sa ako, ayan, sister, sa susunod na birthday, gusto ko kang makita. Kasi pag wala ka, hindi ka makikita. Pag wala ako, hindi mo rin ako makikita. Asayin niyo yan, ha? Prayer warriors, hindi mo pagtawagan kayo para mas dadami kayo. Ba't wala kang ano katabi? Sabi ko, tingnan mo katabi mo, tumingin ka naman sa akin kasi ako makakabalik dito sa Sabado. Amen. Assignment niya kasi kaya assignment ko natin. Amen. Yung kasi ba naman landing ang bawat sa atin ay pinanyaya ng Diyos ko kang bigyan ng mapapala. Yung section class. Yung mga namin namin dito, di ba? Kung may sakit na yung ating mga anak, hapusin nilang sa kanilang mga anak ko, yung parang, anak, gagawin ka, pagpapalay ka na. Section class, yung anak ko na talagang may nilalagay, di ba lang, nagtatakbo-takbo na, naglalaro na. Kasi section class ng mga pagmamahal ng mga magulang. Amen. Iwas kasalanan, no? Yung mga kamay ko natin, pag naisangkal mo yan, nasaktan mo na, sakit ka yan, hindi makakalimutan ng tao sinakalukan, anak mo yan, asawa mo yan. Kasi hindi makakalimutan, nandun pa rin yung sugat, nandun pa rin yung biglan. Kasi yung bawat pagsangkal mo, nasaktan
gantimpala natin ay haplos pagmamahal ang ating gagawin sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Series of God. Sadali na lang tayo Sa paano pamamaraan, ay na, diba? Sa ating mga panalangin, ito yung ating pabaon. Ipagdarasal po natin na yung ating mga masakuan na kahit wala sila. Kahit wala sila, ang importante ay naisinin mo sila sa iyong panalangin, tanda ng pagmamahal. Kasi walang sayang na pagdarasal. Akala natin, hindi tayo papakita ng Diyos. Pero yung bawat dasal mo, bawat dasal po natin na naisingit natin sa pagdarasal mo yung mga kakilala, mga kaibigan, kung may labis ka na natin, pinapakinggan ng Diyos. I just give an example, no? May kasama kami sa community, brothers and sisters. Alas 3, nagising ako, nagdarasal. Tapos naalala ko yung kasama natin sa community. Nagkakabaw sa gabi, dahil siya sa Baclaran. Dahil siya sa Baclaran, no? Nagdasal ako ng asal rosario, tapos nag-chapit ako. Sabi like, in-over ko yun, kaya hindi ko talaga yung oras na yun. Yung pala, yung isang community elder namin, dahil siya sa trabaho na pagdaan siya sa Baclaran. Alas 3 yun, alas 3 ng madaling araw. Tapos pinagdasal ko nag-iulat tayo. Yung pala, may humulap sa kanya na 3 lalaki. Kung tayo na, hindi ko consider kasi yung bakit panalangin ko natin ay pinapakinggan ng Diyos. Nung hinulap siya, sabi, yung nakausap ko, nung hinulap siya, may mama na sobrang laki. Sobrang laki. Nakita ng mga ma-hold up at natakot yung ma-hold up at hindi na-hold up yung member and elder of the community. Pagkatapos magdasal na sa Rosario, chapter of Divine Mercy, tumawag. Bro, bakit ikaw yung ba't ikaw yung nasa isip ko? Kasi kanina, may 3 lalaki na hold up sa akin, sasasakin na ako. Pero may nakita rin siya na sobrang laking lalaki. At natakot yung hold up Sabi nga rin, sobrang laki. Nakahit ako, talagang nakinakot ako. During that moment, brothers and sisters, pati ako talagang sabi, Lord, salamat. Thank you, Father, thank you, Jesus. Nakakita na lang kasi pagkatapos, after mga 15 minutes, tumawag sa akin, alas 3. Sino ba nang sasagot ng alas 3? Eh, nasagot ko na kasi tapos ko magdadala mo. Hindi ko alam kung paano kumili sa Diyos kasi nabagod ako, sobrang lumitaw, napakalaki pati ako, nung hinabot ako. From that moment, God is working through my life. Kaya walang sayang na pagdarasal. Amen? Kaya parati tayong magbasa. Parati tayo. Kaya ngayon, ito, parati tayong may pagkakalit sa Diyos. Bakit? Huwag kayong mabalista, manalig ka sa Diyos at manalig din kayo sa Kanya. No? Manalig tayo sa ating Diyos. Pangalawa, sinasabi na sa ating paghahanda, bilang anak ng Diyos sa bahay ng aking ama ay maraming silid at pagulong ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan kung yung mga kabakitan ng gusto at kalooban ng Diyos gawin po natin. No, kasi ang pinakahanda po natin yung langit na may kakahaluan tayo pagdating natin. Amen? O pwede ba kami natin sa ating mga kapatid? Kailan ka uling ng makabuti? O tumatawa ka, minsan yung abrap na tanong kailan ka uling ng makabuti? Kanina, J ka ng J. Yun, hindi naman ako nagpakabuti kanina, kaya galit na ako eh. Kaya sumisigaw ako na, papasok lang ako parang hiliga, kung ano pinagkatalas. Naayasan yung damit ko, naayasan yung sapatos ko, lahat eh. Tapos nagagalit ka, kaya kailan ka ako nagpakabuti ka ba kanina?
Baka hindi naman. Ano ba natin nakakakinggan? Ang ating Diyos siya ang daan, katotohanan at ang buwan. Walang makakapagsama kundi sa pamamagitan niya. Amen. Amen. Marami natin papakita kasi ang paglalagay natin kung ano yung napapakinggan at sinasabi ng Diyos sa atin. At ang bawat isa sa atin ay ginagalang tayo upang manahal sa Kanya at huwag mag-aalinlang. Huwag ka nang mag-aalinlang kapag kanya wala kang pera. Huwag ka nang mag-aalinlang, bigyan ka na, nakasunod ka na, may pagkain ka na, may pagkain ka na, may pangmera ka na, may pangkastos ka na ng isang buwan. Amen. Huwag ka nang mag-aalinlang. Ano nga ang kalagayan sa buhay, huwag mag-aalinlang. Pero ba sabi sa kapatid, huwag ka nang mag-aalinlangan. Kumikilos ang Diyos. Ito, last na lang. 3 bagay ang aking gusto ihatid sa atin. Una, ang presensya ng Diyos sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Amen. Ang presensya ng Diyos. Huwag makalilangan. Ngunit, kung humingi kayo ay dapat magtiwala at huwag makalilangan sapagkat ang nakaalilangan ay parang pagi sa dagat na hindi pa na Pilipan ang hangin at kahit saan. Wow, kapalitan. Kasi ito, tahimik na tahimik. Diba, mayroon kayo kita, ito na naman. Kaya na, sister. Kaya na manahan kita. Sabi ko, Stupende, mag-usabi na tayo. Sabi naman, wala pa isang magdakasal yung pala, nakatulog. Pangalawa, yung pananampalataya natin. Amen. Ang pananampalataya, kailangan mangyayari ang ating mga inaasahan at pag-iibigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, ito na example, kahit hindi nakikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. Sa ating mga kasalubong, lahat nakikita natin ang Diyos sa pamamaraan na hindi natin alam. Amen. Amen. Eh, magtiwala po tayo. Ano sinasabi dito? Ito'y patunay na hindi kailan may papabayaan ng Diyos ang mga tao kahit naranasan niya ang mga paghihirap, abuusin, ang abuso at skandalo. Patuloy pa rin siyang tumatayong matatag dahil sa patuloy pa rin ang misyon pangkaligtasan ng kaluluwa sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen. Last, ang tunay na bukod ay hindi tayo walay sa pag-ibig. Kaya nga, ang pag-ibig ay Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. Kung hindi ka ng mamahal, paano sasabihin ng mahal ng Diyos kung hindi mo minamahal? Kahit ay mga taong hindi ka ibig, kahit ay mga nalulok sa iyo, ibigin mo, kahit ay mga asawa, ibigin mo pa rin. Kaya napagpaksipan ka ng asawa, ibigin mo pa rin. Kahit mahaliwa, ibigin mo pa rin. Ang hirap ano? Yan ang utos ng Diyos eh. Kahit ay mga tao na nilukot ka, sabi mo, pero ibigin mo pa rin. Sobrang yan ang sinasabi ng Diyos eh. Ngunit kung ang ating puso ay wala sa ating paglilito, wala rin patutunguhan na ating ginagawa. Kung wala kang ating mapapagod ka, pupunta ka na sa prayer meeting. Ay! Prayer meeting ka na, kasalanan ka na natin Sabado. Ay, Sabado na nga, ayaw magating ng prayer meeting. Kasalanan ka. Ay, Lunes na naman, kasalanan ka ng Lunes para pumasok ka sa trabaho mo. Lunes na naman. Parang magsama-sama ka ng alcover na dumating yung Lunes. Ay, Lunes na naman, may pasok na naman. Kasalanan ka ng Lunes para mabago ka ng pasok sa eskwela. Paano na palit ka nakarating ng Lunes? Ang nangyari sa'yo, pag namatay ka na bago ng Lunes, magpasalamat ka, nakarating ka pa sa Lunes, Martes, Merkules, Sabado, Sabado. Dahil ito yung biyaya ng ating Panginoon. Salamat pa na nakarating tayo sa Sabado.
makita. Yan. Assignment mo yan, magdala ka pa, ilay ka pa dito. Ito, last na lang. Puro last na lang ito. Minsan dumadaan ko na ipagsubok tayo, tama? Si Kerpen. O di ba, Kerpen lang. Ang aga-aga din. Nandito nakadaster ka lang kanya. Brother ko, uwi mo na ako. Halika na sa'yo, mag-iis ka na. Damihan mo lang kasi mag-usan tayo. Habang nag-usan kami, hindi lang alam na siya na pala yung sumasarap na sa likod. Hindi pala pa natin ang ating kapatid. Talaga napakasama talaga, tingnan lang, natatanda. Di ba? Amen. Kaya marami na, pag gano'n, gusto nyo mag-share, gusto ka tumakbo sa harapan. Prayer, grabe, pumunta ka sa Bicol, kasi kasutin mo ng papeles mo, para mapunta sa Thailand. Tapos pumunta ka sa Finland, Ireland, natatandaan. Kasi pumunta sa Thailand, sa Finland, natatandaan. Inahin mo na sa Bicol. Napunta pa ng Bicoland pala yun. Bicolandia. Kaya nga, pagsubok, ito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Kapag ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng ihigit sa inyong pagkakaya. Amen? Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan at magtagumpay ang iyong buhay. Amen? Ay pagsubok na yan, bawat pagsubok, kahit na pagsubok ng asawa mo, ba? Hindi mo ba alam na pagpasalamat ang problema ng asawa mo kasi kinahagdaan mo kapag langit. Di ba? Kasi nung wala ka namang problema, sister, di ba? Hindi ka nagkabasta, pero Lord, kapalapit kayo asawa ko, hindi mo maintindihan. O, sama ba? Lord, yung asawa ko, hindi na maintindihan, kaya nakawis ko. Lord, sama ba? Hagdaan mo ba sa langit? Yung problema sa buhay. Kaya magpasalamat ka may problema ka. Hagdaan mo kapag ang langit. Kasi nakikibanal ka dahil sa kanila. Amen? Natawa ko yung problema pala dahil pa ako sa langit. Kasi hindi ka naman nagkasayo na wala akong dalaga na mabibigyan sa problema bawat pagsubok eh. Magpasalamat ka kung may dalaga kang sobrang bigat sa buhay kasi ito yung daan papuntang langit. Wow! Ang ganda, no? Bawat pagsubok ay may biyaya. Saan nagkakiyaya? Diba sister, dahil sister, nagkasa kami, yung brother ko, wala ka lang namin pa, para magkakilala na kami. Anak ko, hindi ko nakikita, hindi ba nang tumatawag? Pero sister, magkasa namin. Nakikita ko rin. Tapos bigla na lang tawag. Ikaw yun, diba? Parang, gano'n ko naman, hindi ko lang pag-usap, hindi ko nakikita yung akin. Nasa Japan, hindi ko na alam kung buhay pa o hindi. Kung saan tayo, nakikita ko rin. At tatawag sa'yo, tumawag ka, diba? Ito, buhay naman ito kayo natin, sister. Ito, sister, ito ay kwento sa akin ko rin, naabangan ako dito, paano sa ito eh. O, dyan ka lang. Kasi, ito si sister, hindi ang aga-aga ko na ligo-ligo ako, papunta dito, punapunta dito. Tapos kung nakita ko, tapos katang ka na magdasal ng Santo Rosario. Kinikwento na yung buhay mo sa akin. Magkakilala na tayo, hindi pa naman ba? Hindi ka rin makakilala ng kalugod natin, anak ko. Hindi ko nakikita alam mo pati na sabi ko na ito, tatang pa rin, sister, huwag mo wala ng pag-asa kasi tatawag sa iyo ka lang. Tumawag na sila! Tumawag! Hindi niya nakikita na kanyang anak ba? At parang hindi multo totoo, na parang dahil tayo nasa pamamagitan ng kaibigan. Ngayon nakikita na kayo, di ba? Binibigyan ba ka parang pera, di ba? Amen. Pera lang parang kailangan ko eh. Kaya nga, walang sayang na pagdarasal. Ay, ito, tanda ko po, hindi ko makakalimutan.
pag nawawala ako sa birthday pa napunta ko, malungkot ako. Buhay na patutuo yan. Kapita ka magtakas, kapag hindi nakita yung anak niya, ngayon nakikita na sila. Amen. Kaya yung gusto nyo panalangin mamaya, salamat kayo sa panalangin. Amen. Matatapos na sa akin. Amen na pala. Amen na pala. So tayo pa ay magsilumo. Pasilong na ating mga ulo. Itigit natin ang ating mga mata at ipagdasan natin yung ating mga pangangailangan. So, marami na sito. Kanina, sinasabaan ko yung pagpaakyat ng ating mahal ng Birhen, katawan at kaluluwa. Kahapon, pinagdiwang natin ang Assumption of Mary, pag-aakyat ng ating mahal ng pinagdiwang sa langit. For this very moment, just feel the presence of God right now. Pakiramdaman mo ang presensya ng Diyos sa oras na ito. At hayaan natin ang ating mahal na nangyayari. Siya yung pag-aakyat, katawan at kaluluwa. Nawayin natin sa pamamagitan ng mahal na nangyayari. Nanawag sa iyong mga pinagdarasal, sabihin natin, mahal na ina, nawag yung aking pinagdarasal, ikaw ay umakyat sa langit. Ikaw ay umakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Nawag yung pag-akyat sa iyo sa langit, yung aking mga daladalay sa buhay, hindi namin pagkakasusubo sa aming mga tahanan. Isama mo naman, mahal na ina, sa pag-aakyat mo sa langit. Sa pag-aakyat mo sa langit. Hindi yung karamdaman, tsak na tsak, sa pamamagitan ng kapangyarihan, Roma, Mary, kasi ang isang ina na nagdadasal, hindi nakakahindi ang kanyang anak na si Jesus. Sa pagkakataon nito, meron ka bang gusto sabihin na gusto mong sabihin sa ating mahal ng Birhen? Sa mga anak na halos hindi na kaya para mag-alaga. Halos hindi mo sila matutusan sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Sabihin mo, sa iyong pag-aakyat, mahal mo, isama mo naman, baunin mo naman sa langit ng aking pangangailangan. Sa mga estudyante na nandito ngayon, maraming estudyante na yung nakapag-aral kasi sila makatapos. Sobrang hirap ng mga magulang tapos araw-araw ng problema. Sa halos pinakapasok ng estudyante na yung kanalangin mo kasama ng ating mahal sa ilang Birhen sa kanyang mga akasal. Kalawang pang-ulit at kapag-dati yung mga anak na nandito kayo, hindi ka nilang nakasama kay Yola. Wala rin kayo ang mga mabulang na tatay. Ang nag-aalala na lang yung sinta, yung dito. Nag-aalala na lang ang mga pag-akatay, yung mga mabulang nila yung wala. Mga anak na nandito kayo, napakahalaga yun sa mga mabulang. Dahil maraming kabataan na yun ang model sa kanilang tatay, sa kanilang nanay, sa kanilang papa, sa kanilang mama, dahil nagkaiwalay. Sabihin mo, anak, mahal na nandito sa mga naman yung pag-aakyat mo sa langit, pag-aakyat sa langit. Yung aking daladalahi sa aking puso, nagkaiwalay yung aking mga magulang, nasasaktan ako minsan,
kadalasan ng anak na nandito ngayon. Kung nabubunga nga, yung nanay, tanda ng pag-ibig pagmamahal, nabubunga ka na yan, pagtahimik yan, natakot ka dahil ng sakit at karamdaman yan. Mahal na mahal ka rin yung mga magulang, kaya bakunin mo, ipabakon mo sa ating mahal na ina, sa kanyang mag-aakyat, sa lahat yung problema mo sa iyong mga magulang. So nandito ngayon, na may mga kasama yung kanyang anak ay several system, special child. Pagpasalamat ka dahil may anak kang nalagaan. Nakaayon ka na ko yan, hindi naman ko kaya salamat mo. Hindi naman ang kalakasan ng mga nanay na ito, mga kapel na kami na may several system yung kanyang special child. Nakasimula at manamayan, we are special sa ating Panginoon. Sa iyong hanap buhay, sobrang hirap na hirap ka. Kasi kung ngayon bukas, pagmahal at tukang wala na natitira. Hindi mo alam kung saan mo pupulin muli. Hindi mo alam kung saan mo lalapit. Sa pag-aakyat ng ating mahal ay Bethlehem, sabi ko sa kanya, Mama Mary, baunin mo naman ang aking problema sa pananalapit, ang aking kakulangan. Ano yung mga sakit at karamdaman? Akala natin yung sakit at karamdaman ay physically, kung nakikita mo lang na sa labas, kayo nagawa pero nasasaktan ka kayo kalutuban. Hanggang ngayon may talaga nakakalit na hindi kinakakawalan. Kapatid, kung ano yung nasa luobin ko sa oras na ito, bigkasin mo sa ating mahal na mananel sa pag-aakyat sa iyo. Baunin mo naman nasa aking kalutuban hanggang may baladala ko sa pagtulog. Pag naalaala ko, hindi ko mapigilan ang aking mga bunga. Minsan nagagalit ako. Kung tinabayaan ka ng asawa, nakikita mo naghihirap ka, para sinisisi mo kung nandito ka, takot mag-isa na lang ako na nag-aanahan ka. Hirap na hirap na ako ng asawa ng mga binisyo. Sama, din nakahanap buhay. Ano tingnan mo yung anak na ito? Hirap na hirap, gumagawa ng pamamaraan. Minsan hindi man na-appreciate ka kanya ginagawa. Pinapas mo lang sa lahat sa kanya ito. Hindi na namin kaya. Sinasabi na naman, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kung hindi mo kaya ko yan dahil nandiyan ang Diyos na buhay at mahalay sa iyo. Kapatid ka sa ating mga kamay. Nagpaspasan naman ang mukha ng mga kamay na ito. Nawa, saan mga magulang na may sakit at karamdaman? Saan man sila naroon sa tahanan, sa ospital, sa iglesia. Nawa-explain naman yung mga kamay sa aking kamay sa buhay. Hallelujah, hallelujah, gracias na lang. Hallelujah. Kapag-ibig ko doon, kapag-ibig ko doon. Hindi lang kasal naman, magawain ko lang na mahal lang sila. Kaya parang dahil may pag-ibig. Nakita kami. Dahil malakas ang aming mga magulang na sila ay nakikita namin. So, magawa ko na ito habang wala sila.
sa Diyos. Hindi mo sa ating mahal na ina. Nabakulit sa pag-aakyat sa kanila. Ano, hindi kami nakakasuko ng aking mga kapatid. Yung aking mga magulang. Ano yung pamamaraan para magkasundo-sundo kami. Pinag-aawayan lang sa pirasong lupa. Yung kapirasong lupa na yun, kapirasong ari-arian, hindi ka nila nakikita, hindi ka nila nakikibuan, dala-dala na sa ating mga bibig. Mahal na ang Diyos sa kapangyarihan ng dasal mahal na ina. Ilahin mo naman sa iba natin sa Jesus. Nagdala natin ang mga dala-dala natin. Yung dala-dala natin sa kabila. Yung dala-dala natin sa buhay mo natin. Halos hindi mo natin kaya. Isa nagpupunta kami sa prayer meeting para wala na. Nagpupunta kami sa mga pagtitikulan kung isa tinatamad na namin para walang nangyayari. Para hindi mo naman sinasagot ang aming mga dasal. Lord, nandiyan ka ba? Nandiyan ka ba, Panginoon? Sabi mo ko sa akin ng Diyos. Lord, pinapakinggan mo ba ang aming mga dasal? Ang aming mga hinihingi, sabi mo sa Kanya. Lord, tulungan mo ba kami at hindi namin kaya yung mga inadalas namin sa pang-araw-araw namin buhay. Sabi mo sa Kanya. Sabi mo sa Kanya. Panginoon, hindi mo na kaya ito eh. Hindi mo na kaya. Kapatid, hindi pa tayo tumayo. Tumayo tayo sa katahimikan ng ating puso, sa katahimikan ng ating kapalayan. Gusto ko ang maramdaman ang yakap pasensya. Wala kang sasabihin. Wala kang sasabihin kung paano lang ang nandito nanay mo, nandito yung kaibigan. Wala kang nagpapamigin. Just a simple hug. Yung presensya mo, yan maging presensya ng Diyos na patuloy kang mararamdaman ng niyayakap kami. Huwag mo lang ipagkain. Habang niyayakap mo kaya, puntahan mo na kung nandiyan katabi mo, nandiyan sa likod mo, nasa harapan mo, huwag mo ipagkain, niyakap ni Jesus. Go.